Kadiskarte mo TV, welcome back sa ating channel. Okay, so ang ayusin po natin ngayon ay LG na upright na freezer. Okay, so yung sakit guys, bigla na lang hindi ito lumamig. Ayan, so upright siya na freezer. Okay, so gaya ng mga na-discuss mga Kadiskarte mo TV sa ating mga previous na video, once na hindi lumamig yung freezer, maparep man yan o freezer, ang una nyong i-check guys is yung kanyang compressor kung umaandar. So ito guys yung motor compressor. Okay, so itong black na metal dito, ito yung pinaka compressor ng system. Okay, so bakit yun yung una nyong i-check? Kasi ito kasi guys yung heart of the system, siya yung magpapump sa refrigerant para lumamig yung mga freezer o rep nyo. So pagka hindi umandar yan, so automatic hindi yan lalamig. Okay, so pag na-check nyo mga Kadiskarte mo TV na ito hindi siya umaandar, walang vibration, hindi umiinit or ano pa man, basta hindi siya umaandar. Okay, so yung susunod nyong i-check mga Kadiskarte mo TV is yung kanyang, kaya nang na-discuss sa mga previous video ulit, yung kanyang relay, overload protector at saka thermostat. Ayan, so ito guys yung kanyang, yan yung relay sa bansang taas. Siya yung mag-energize sa compressor para mag-start. Okay, yun naman yung kanyang overload protector. Once na nagkaroon yung problem yung compressor, mag-trip po yan. Siya yung magsisilbing breaker once na nag-high ampere yung compressor na ito. So additional info mga Kadiskarte mo TV, once na na-check nyo na yung lahat ng parts na yon, tapos all goods naman, napakahalaga mga Kadiskarte mo TV na i-check nyo rin yung kanyang diagram. Ayan, so guys, yan yung kanyang diagram. Kasi may mga cases kasi mga Kadiskarte mo TV, may mga model ng freezer na nangangailangan siya ng capacitor. Yan. Okay, so guys, ito yung capacitor ng freezer. Yan. Okay, so check nyo yung wiring diagram mga Kadiskarte mo TV, ano. So bukod sa OLP, thermostat at saka relay, meron pa itong capacitor. Ito tingnan natin mga Kadiskarte mo TV. Yan daw yung kanyang thermostat, overload protector, yan, overload protector, PTC relay, at ayan yung symbol na yan guys, oh, ayan. Okay, meron siyang capacitor. Okay, so gaya nga ng sinabi ko natin mga Kadiskarte mo TV, no, may mga model na nangangailangan ng capacitor. Okay, so once guys na ito open siya o defective, hindi rin naandar yung compressor ng mga rep or freezer nyo. Okay, so ito guys yung pinagpalitan natin. Okay, so kung makikita natin visual, di lumobo, walang palatandaan, no, na defective na siya. Okay, so ayan. So pinalitan na natin mga Kadiskarte mo TV ng same value, 32 UF. Okay, 32 UF, 300 volt AC. Ipapakita ko sa inyo yung actual na nangyayari once na nagkaroon ng problem yung capacitor. Okay, so ang maririnig nyo kasi mga Kadiskarte mo TV is parang naghaham yung compressor na ito. Tapos after a while, meron tayong maririnig na parang mag-click. Okay, so yung ugong na yun mga Kadiskarte mo TV is galing dito sa compressor, nag-high ampere na siya. Tapos yung overload protector niya, okay, magti-trip, parang mag-click, kakaroon ng click na sound. Okay, so para hindi ma-burn out, no, yung ating compressor, magti-trip na yung OLP. Ayan, okay, so ito guys yung stock niya, no, na capacitor. Okay, so i-plug natin yung freezer. So i-plug ko lang siya. Okay. Ayan. Yan, naririnig nyo ba mga Kadiskarte mo TV? Tapos, magti-trip yan. Tick. Yan. So, nag-click na mga Kadiskarte mo TV yung ating OLP. So, nag-high ampere na yung motor kasi ayaw nga talagang ma-start. Okay? So, yon. So, ganun guys yung possible na mangyari, no, na once na nagkaroon ng problem dito sa ating capacitor. Okay? So magkakaroon ng ugong yung compressor. After a while, magti-trip yung OLP. Okay? So ayan mga Kadiskarte mo TV, papakita ko naman sa inyo kung paano magpalit at mag-test ng capacitor. Okay, so testingin na natin mga Kadiskarte mo TV yung capacitor. So 32 UF guys yung value. Okay, so
Yung dalawang probe mga ka-diskarte mo TV, i-attach nyo lang dun sa magkabilang pin ng capacitor. Yan. 4.32 mga ka-diskarte mo TV yung nakuha natin, malayo dun sa 32. Yan, UF. So, testingin naman natin mga ka-diskarte mo TV yung good na capacitor. Ayan, so 32 UF din. So, kahit na nasa una, yung isang probe lagay sa isang pin ng capacitor. Okay, ganun din yung isang probe. Testingin natin. Yan. So, 32.77 mga ka-diskarte mo TV, ano, yung nakukuha natin. So, ayan mga ka-diskarte mo TV, ano. So, after nating ma-identify and ma-test na defective yung capacitor na ito, okay, so time na para magpalit tayo ng new na capacitor. Okay, so may mapapansin natin dito mga ka-diskarte mo TV, dalawa yung pin na yan, tapos may dalawang wire dito. Kahit magkabaliktad dyan, walang problema. Okay, so ikakabit lang natin mga ka-diskarte mo TV yung wire na ito dun sa isang terminal ng capacitor. Okay, yung isa pang wire. Ayan. So, na-connect na natin mga ka-diskarte mo TV. Test na natin guys, no? Kung success ba yung ginawa natin. Okay, so i-plug na natin yung freezer. Okay. Ayan, so plug na natin mga ka-diskarte mo TV. Yan, so umandar na mga ka-diskarte mo TV yung compressor. Yan, pakinggan natin. Yan. Okay, so ganun lang pag-replace ng capacitor. So magkano ang charge once na nagpalit ng capacitor si technician? Ayan, so yung price nito guys is nasa 400 to 450 pesos, depende po sa location nyo. Sa mga shop mga ka-diskarte mo TV, yung charge dito is nasa 1.5. Pero pag sa mga freelance na technician naman, siyempre mas mababa yan. Okay, depende po sa usapan nyo. Okay, so maraming salamat sa panonood mga ka-diskarte mo TV. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. At pag-press na rin yung notification bell para ma-update once na meron tayong upload na bagong video. Maraming salamat sa panonood mga ka-diskarte mo TV.